Ephesians chapter 6 verse 12, For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang demons. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay demons are real and active. Mga masasamang espiritu po o yung mga demonyo ay hindi katang-isip lamang, kundi sila po ay tunay na umiiral. Ayon po sa Biblia, ang mga demonyo ay mga bumagsak ng anghel o mga fallen angels na sumunod kay Satanas na nagrebelde sa ating Panginoon Diyos o laban po sa ating Panginoon Diyos. Sila po ay patuloy na kumikilos sa mundong ito upang labanan ang mga layunin ng ating Panginoon Diyos at upang magdala ng kaguluhan sa buhay ng mga tao. Tayo pong mananampalataya sa bali, sila po yung parang gusto nila tayong isama sa kanilang pagbagsak dahil nga po ang mga demonyo ay talunan na. Gusto nilang as a demon o yung mindset ng demonyo, gusto nilang may sumama o may kasama silang mahikayat na magdusa. Ayaw nilang sila lang yung nagdurusa, gusto nilang mas marami. Kaya ayun, hindi natin sila nakikita physically o sa physical na anyo, pero ang kanilang impluwensya po ay malinaw na nakikita sa kasamaan, tukso at spiritual na mga laban na naranasan ng bawat isa sa atin. Natutuhan ko na po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay demons deceive and lead people astray. Isa sa pangunahing gawain po ng mga demonyo ay ang manlinlang. Ang mga demonyo po ay gumagamit ng panlilinlang upang ilayo tayong mga tao, lalo na tayong mga mananampalataya, sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos at akayin tayo sa kasalanan. Kasi nga po, kagaya na sinabi ko kanina, ayaw nilang sila lang yung magdusa doon sa dagat-dagatang apoy. Gusto nilang manghikayat po, gusto nilang isama sila sa pagdurusa doon sa walang hanggang kamatayan. At ang kanilang pandaraya po ay maaring makita sa anyo ng mga maling katuruan, sa mga bulaang propeta, sa kasinungalingan at sa mga sistemang lumalaban sa kalooban po ng ating Panginoon Diyos. Marami pong tao ang napapaniwala sa mga huwad na reliyon, makasalanang ideolohiya at maliling pananaw sa buhay dahil ang kanilang dahil sa gawa ng masasamang espiritu. Kagaya pa ni Satanas, siya po mismo ay nagpapanggap bilang isang anghel ng liwanag na nangangahulugang hindi laging halata ang kanyang panlilinlang. Kasi nga po, kagaya pa ng example ni Pastor Russell Ocampo, na maraming relihiyon na maganda yung tinuturo nila o maganda yung parang ginagawa nila, pero yung mga katuruan nila ay o labag o aliwas na gustong ituro ng ating Panginoon Diyos. Kadalasan po yung Diyos na tinuturo nila ay hindi talaga yung tunay na Panginoon Diyos, which is kasalanan. Kaya nga po yun po yung isa sa panlilinlang na ginagawa ni Satanas, na mandeceive ng mga tao, na gumagamit siya ng mga tao para gumawa ng relihiyon na nagtuturo ng salungat na katuruan ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko na po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay demons have no authority over Christians. Bagamat totoo at aktibo po ang mga demonyo sa mundo, wala silang kapangyarihan sa mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Tayo pong mga Kristiyano ay tinatanakan na ng banal na espiritu at binigyan ng mga otoridad laban sa mga gawa ng demonyo sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at pagsuot ng buong baluti ng Diyos. Ang isang mananampalataya po ay may kakayahang lumaban at magtagumpay laban sa mga spiritual na puwersa ng kasamaan. Kaya sa kabuuan po ay pinapaalala po ng Ephesians chapter 6 verse 12 na ang tunay na labanan ng isang Kristiyano ay hindi sa physical na kaaway, kasi nga po nasanay tayo sa pag sinabing digmaan ay dugo, yung parang barilan, bombahan, patayan, ganun. Pero as a Christian po, hindi po ganun yung digmaan na kinakaharap natin ngayon. Yung digmaan po
ay na kinakaharap natin ngayon ay laban sa spiritual na mga pwersa ng kasamaan. Dapat tayong maging mapagbantay, manindigan sa katotohanan ng ating Panginoon Diyos at umasa sa kanyang kapangyarihan upang pagtagumpayan ang anumang panlilinlang at panunukso ni Satanas. At gusto ko lang pong i-remind na huwag po tayong maniwala kaagad sa mga nakikita natin sa online, sa mga nababasa nating mga verse na hindi naman talaga ayun yung nakalagay sa banal na kasulatan. Kasi na-realize ko po ito parang last January pa, may mga nagpo-post ng about Bible, tapos sa TikTok po ito sa Black App, and yung may mga nagko-comment na Psalm chapter 145 verse ganito Psalm, Ephesians, ganun. Pero pag sinearch mo yung verse na nilalagay nila sa comment nila ay hindi tugma doon sa Biblia. At pwede rin pong yun ay ginagamit ni Satanas para i-deceive tayo mga mananampalataya at maniwala sa mga maling katuruan. That is ikagaya po ng sinabi ko kanina, yung maling katuruan ay isa sa ginagamit ni Satanas para i-deceive tayo mga Kristiyano o mga mananampalataya para mahikayat tayo sa kanya. At yun nga po, kapag may nabasa po tayong Bible sa online o Bible verse o yung kahit mga quotes lang ganun, i-base po natin ito sa banal na kasulatan. Lahat po ng mga mababasa natin, lahat ng mga makikita natin, huwag tayong maniwala kaagad. Mulay-mulay po tayo sa Biblia kung talaga bang naroon yung mga katuruan sa online o sa internet na nakikita natin, especially sa mga kung may pastor po tayo, sa pastor na sinasabi ng pastor yung katuruan niya, kung align ba talaga sa Biblia. Sa mga kahit sino, kahit hindi pastor, yung mga nag-share ng mga Biblia na mga word of God rather, na ayun nga po, dapat magmulay-mulay muna tayo sa Biblia. Kung ano yung verse na isasambitin nila, i-take down note po natin ito at i-search natin sa bahay kung talagang akma ba yung ibig sabihin o yung kahulugan. Basahin po natin yung buong konteksto at i-research po natin yung buong kahulugan para tayo po ay hindi malinlang ng kaaway. Kasi yung panlilinlang nga po ay ginagamit sa Satanas para tayong mga Kristiyano ay mabulag. At yun lamang po, do your own research at ibasa natin lahat ng nababasa natin sa banal na aklat. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating pagdinidesisyon sa pang-araw-araw. At ayun lang, wala na akong masabi. Yun lamang po, maraming salamat and God bless. Amen.